Babe, ang sarap mo talaga. Yummy! Gutom na ako. Tara, Halika dito. kain na tayo. Tapos na akong Sarap kainin. Gutom talaga. na. Reds, ano to? Fit. Anong ginagawa ng babae niyo dito? Ba't mo tinatanong? Eh, syempre, ano pa ba? Pinapaligaya ko tong asawa mo. Kaya pala. Sa loob ng isang taon, nagbago ka na. Porket ganito lang ako manamit? Hindi ka manamit. Tignan mo ang katawan mo, taba-taba mo na oh. Nalosyang ka na. Hindi ka naman ganyan no, nagkakilala tayo. Tsaka kasing sexy mo to noon. Pero ngayon, ang pangit mo na. Kaka-boring ka. Ayoko na sa'yo. Oh, di ba Pangit ako! Pangit ako kakaasikaso sa inyo! Hoy, teka lang ha. For your information, lahat ng mga gusto ng asawa mo, ako nagbibigay. So, ibig sabihin, ako yung nag-aasikaso sa kanya. Siguro, ang inaasikaso mo lang yung pamilya mo sa probinsya. Or isang mga squatter nakatira sila. Hoy, babae ayusin mo yung bibig mo. Ikaw yung umayos. Ikaw umayos ka dito, Ibet. Baka sakaling kita. Etong si Eden, mas mahal ko na kaysa sa'yo ngayon, ha? Babe, pwede ba? Next time, dapat kapag pumunta ako dito, wala siya. Paalisin mo siya. O di kaya, mas maiging paraan, palayasin mo na lang. Ano? Bakit di ko pa gawin yun? Ba't ako papalayasin mo, ha? Pamamahay ko to. Ikaw lumayas dito. Ay! Hiya kayo, ha? Nahiya kayo. Alokot! Ang tapang mo, alokot! Ikaw Babe, alokot ka, ha? nasaktan ako. Sorry, mate. Natamaan ako eh. Kita mo nang ginawa mo? Sinaktan mo yung baby loves ko. Lumayas ka. Lumayas ka dito! Teka lang. Nga pala, napag-usapan namin ni Babe na i-aasikasuhin niya yung mga papel para sa annulment nyo. Kaya wala ka nang ligtas. Kaya kung ano mang ipaglaban mo, wala na yung silbi. Pinapalayas ka, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na kayo. Ako nang titira dito. Hoy, Renz, pag-isipan mo yung ginagawa mo, Tanggalin mo lahat ng gamit mo dito sa bahay, ha? Kakalat ka rin pa kita palabas. Umalis ka na. Magligpit ka. Alas! Layas! Bye! Baboy! Oh, ba't napapunta ka rito? Medyo gabi na. Pasensya na po, ma. Talagang napabiglaan lang po yung pagpunta ko dahil sa nag-away po kami ni Renz. May babae po kasi siyang dinala sa bahay. Hindi ko na rin po kaya yung ugali ng anak mo Hindi naman kita masisisi sa bagay na yan. Wala na talagang pagbabago si Renz. Ganon na talaga ng ganon. Baka kung okay lang sa'yo, ma. Dito na muna ako tumuloy pansamantala. Wala Oo po talaga naman. akong mapupuntahan. Oo naman. Alam nga naman tanggihan kita. Siyempre dito ka muna. Paano ba yung away nyo? Hiwalayan na talaga? Ayoko na po talaga. Pagod na po ako sa kanya Di mabuti pa nga na dito ka na nga tumuloy. Dito ka tumira. Walang problema yun. Maraming salamat po Ibig sabihin yung babae niya talagang nasa bahay nyo na. Nandun na nga po. Isa pa, mukhang mas pinaglalaban pa yun ni Renz kesa sa akin. Grabe talaga yung batang yun. Isa pa po, ang lakas din ng loob ng kabit niya na sabihin sa akin, ipaprocess na ni Renz yung annulment niya para sa akin. Ayan na yung matagal na. Yung Eden, yun ba? Opo, yun po Di yun na nga yun yung matagal niyang noon pa na tinatago-tago niya pa sa atin. Alam mo, kahit ako, ang pakiramdam ko, hindi na talaga magtatagal yung relasyon niyo Diba? Naulit ko na yan sa'yo noon. Kaya naman, pinaghandaan ko na yung bagay na yan. Alam ko nang dyan mapupunta yung pagsasama nyo. Dahil nga sa walang katigil-tigil na pambababae na yan. Pero huwag ka mag-alala. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, pinaghandaan ko yan. Noon ko pa iniayos to. Kaya pala pinirmahan ko na kanina. Dadating ka pala. Ano po ba yan? Check yan para panimula mo. Panimula? Oo, wag mo intindihin si Renz. Magnegosyo ka. Kung anong gusto mong negosyo, bahala ka. At huwag ka nang umuwi dun, ha? Dito ka tumigil sa akin. Dito ka hanggat gusto mo. Dito ka hanggat makabangon ka. Maraming salamat po, ma. Gagawa naman po sana ako ng paraan para
makahanap din ako ng sarili kong matitirhan. Hindi na. Para saan pa naging mama mo ko? Ibet, anak na ang turing ko sa'yo. Lalo't ganyan na anak ko ang may kasalanan, yung anak ko ang nagka-problema, hindi ka pwedeng pabayaan. Kaya ang sabi ko sa'yo, yung perang yan, gamitin mo sa negosyo o kung ano man para bukod sa malibang ka, maitaguyod mo yung sarili mo. Sige po ma, hindi ko na po ito tatanggihan. Maraming salamat po. Sige, diyan ka na matulog sa kabilang kwarto, ha? Okay po. Kumain ka na ba? Tapos na po. Oh, sige. Sige, pumunta ka na lang dyan sa dulo. May gamit naman doon, bahala ka na. Buisit! Tumambol na, natalo pa. Naku, paano ko ito habol? Hoy, sira ulo ka. Kala mo ha, matataguan mo ko? Alam ko kung saan yung mga hideout para makascatter lang eh. Sugal ka ng sugal, hindi ka ba nag-iisip, ha? Tama na, tama. Naririndi na ako sa bunganga mo. Ang ingay-ingay mo, kaya nga ako nagtatago dito kasi ayoko lang marinig yung da mo. Ganon, ayaw. Ito, lahat ng listahan nagre-reklamo sa atin sa lahat ng utang natin dyan sa barangay. Kapag hindi tayo nakapagbayadan, ipapapulis tayo. Gusto mo makulong? Ayoko makulong, syempre. Eden, lumipat na lang tayo ng bahay. Takbuhan na lang natin lahat ng pinagkakautangan natin. Tanga! Meron ka bang ibang bahay? Eh dito nga nagre-renta tayo, hindi tayo makabayad-bayad. Kaya nga, takbuhan na natin eh. Lumipat na lang tayo. Eh, gusto mo, mga lakal muna tayo ngayon. Tsaka nga, mga lakal. Hoy, eto nga pala, si Mang Kanor. Eh sabi niya bukas, pwede dong maging barker doon sa subdivision malapit dito sa atin. Eh di maganda. Gusto mo, mag-barker tayo bukas para kahit pa paano may kita na tayong pera eh. Tapos, hindi na ako magsusugal. Hindi ka magsusugal? Sigurado ka, ha? Eh, ibebenta ko na lang to. Wala na tayong pambayad sa mga utang para magkapera. Ewan pa sa'yo, ngayon ka pa naghanap ng paraan. Lubog na tayo sa utang. Ayusin mo, ha? Ano yan? Ako hawak nito para hindi ka makapagsugal. Ano? Nakakataranta naman yung tawag mo. Ang dami kong trabaho din sa opisina, ha? Ba't Nako. parang urgent yata yan? Ano na naman Oo, yan? urgent to. Nakakalimutan mo po ba yung araw na to? Ano? Anong meron sa araw na to? Ano ba? Natatense ako sa'yo. Ito yung araw na tinulungan mo po ako. Binigyan mo ako ng puhunan. Special na special tong araw na to para sa akin. Talagang tinandaan mo yon? Oo naman. Isa pa, ang laking bagay po yung nangyari sa akin simula nung tinulungan mo po ako. Talagang malaki. Tingnan mo naman tong opisina mo, bonggang-bongga na. At pati ikaw. Diyos ko, talagang overall ang makeover. Siyempre naman, sino ba namang hindi magkakaganto kung hindi mo po ako tinuruan mag-ayos sa sarili ko? Pasalamat ka, bakla ang biyanan mo. Kung hindi mo maiintindihan yan. Ang ganda-ganda mo na. Diba? Nahalo ako sa pagkabakla mo. Siya nga pala. Seryoso na, mami ha. Talagang nagpapasalamat din ako kasi hindi mo tinolerate yung ugali ng anak mo. Ay nako, wala akong time para i-tolerate siya. Ano, magkaka-wrinkles ako ng bongga? Kung gusto niya dun sa kabit niya, bahala siya. Oh, yun na nga. Isa pa, hindi naman sa pagmamayabang kasi, alam mo ba, simula nung may pagbabago sa sarili ko, ang daming nanliligaw sa akin. Ayan, kaloka ka naman! Alam mo, Ibet, kahit sabihin mong anak ko yung may... Anak ko naman kasi talaga yung may problema. Ngayon, kung halimbawang dumating yung time, makakita ka ng panibago, walang problema sa akin yung kahit magjowa ka uli. Talagang ganun ang life, wala daw forever. Pero ako, mami, ayoko na muna. Isa pa, okay lang naman ako kahit ako lang muna eh. Kaya ko naman, para mapangalagaan ko na rin tong business ko. Gusto ko mag-focus dito. Ayoko na munang pumasok sa mga relasyon na yan. Ako, nakakabalisa. At saka yan darating talaga sa right time. Huwag mong mabilisin. Enjoy mo lang. Oh, siya nga pala, mami. Huwag na tayong magtagal dahil nagpabook ako ng dun sa 5-star hotel para mag-celebrate tayo ng araw na to. Ibig sabihin, gogora tayo ngayon? Oo naman. Ako naman, may meeting ako. Dapat ko i-cancel pala. I-cancel mo na yan. Oh, sige. Tatawag doon ako sa labas. Tatawag ha. Mag-ready ka na. Huwag na, Antayin kita sa hindi. kotse. Sabay na tayo, tara na. Oh, tara. Sige. Okay na. Bilis! Hindi tayo barya. Barya po! Ibet? Wow. Asawa mo dati. Wow. Ang tibay naman pala ng relasyon nyo. Alain mo yun? Nagtagal kayo ng ganito?
Yvette, Hindi, anong nagtagal? Hindi kami destiny para sa isa't isa. Ito na nga, nag-aaway na kami kasi ang dami na naming utang. Lubog na kami sa utang dahil sa kaka-scatter nito. Yvette, pasensya ka na. Patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa pinagsisisihan ko lahat yun. Sana, balikan mo na lang ako ulit. Wala na akong pera ngayon. Bakit sinasabi mo yun sa akin lahat? Dahil ba mayaman na ako? Ano? Makikipagbalikan ka kasi okay na yung buhay niya. Tanga ka rin, oh. Akala mo babalikan ka niyan? Eh, okay na nga yung buhay niya na wala ka eh. Yvette, patawarin mo na ako kung kailangan ko lumuhod sa harapan mo. Patawarin mo lang ako. Patawarin mo ko, patawarin. Bitawan mo ako! Sinasabi ko sa'yo eh. Kahit paanong pagmamakaawa mo, walang mangyayari. Dahil okay na ako sa buhay ko. Kaya ko na, kahit wala ka. Ay, teka lang. Eh baka naman na pwede ako maging katulong mo, personal assistant. Alam mo na, kayang kong gawin yan lahat. Wala na. Ayoko na. Tama na yan. Isa pa, pwede ba? Umalis na kayo. Nanririndi ako sa mga mukha niyo. Teka lang, yung barya, tinulungan ka naming mag-park. Kaya nga, Ang kakapal naman ng mukha niyo. Marunong ako mag-park. Hindi ko kailangan ng tulong. tara na!